Muling lumabas ang lalaki sa eskinita. Tama ang hinala ni JC. Ang lalaki ay ang boyfriend ni Rochelle at akay na nito ang dalaga sa kamay. Napatingin siya kay Rochelle. Mabilis ang mga hakbang nito dahil sa pahatak na hawak ng boyfriend nito. Nakita rin siya ni Rochelle pero hindi na niya nakita ang mukha nito dahil sinuotan na ito ng helmet ng boyfriend nito. Nilingon pa siya ng dalaga bago ito sumakay ng motorsiklo. Halos mabingi siya sa tunog ng tambutso nang humarurot ang motor ng lalaki. Pinaandar na rin ng binata ang kanyang motor dahil wala na rin siyang ihahatid sa trabaho. Mukhang kaskasero ang boyfriend ni Rochelle dahil hindi na niya ito nasundan. Nilibang na lamang niya ang sarili sa walang direksyong pagbaybay ng kalsada hanggang sa magsawa siya. Nang hindi na niya makaya ang init, ay pumunta siya sa isang mall at saka kumain. At pagkatapos ay nag-shopping ng mga bagong damit. At nang magutom uli, ay kumain na naman siya. Kinabukasan, ay naghanda uli si JC. Isinantabi muna niya ang plano kay Rochelle. Naisip niya na hindi naman patas kung gagawin niya sa iba ang ginawa sa kanya ni Miguel Trizona. Ang mag-agaw ng nobya ng may nobya. Nasa dibdib pa rin niya ang kirot na nilikha ng pag-iwan sa kanya ni Maris. Napag-isip-isip niya na hindi talaga para sa kanya si Maris. Mas mabuti nang nakilala niya ang tunay na kulay ni Maris habang hindi pa sila naikakasal. Napagpasyahan ng binata na pasyalan uli sa gym ang kaibigang si Lito. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang timbang sa ilang araw na walang exercise. Katulad ng dati, pinagtawanan lang siya ni Lito nang ikwento ang ginawang pang-aagaw ni Miguel sa kanyang nobya. Mahina ka yata, pre. Mas mahusay si Trizona sa'yo. Kantsaw sa kanya ni Lito. Naaasar na tumayo si JC. Kinuha niya ang boxing gloves at tinungo ang punching bag. Dito niya ay binuhos ang kanyang galit. Nabwisit na naman siya kay Lito